Greetings po mga kapatid, welcome back to my channel. Maraming salamat po sa Diyos. Meron naman po tayong pagkakataon para makapag-vlog. Kung bago ko pa lang sa aking YouTube channel, welcome sa Kuya Makel. Ang paksa po natin for today is ano po ba ang tamang procedure sa pag-start ng mga 2E engines or 4AF engines na merong auto choke na sa kanilang carb. Yan, may ganitong auto choke ayon sa owner's manual. Yan po yung ating paksa for today. Pero bago po ang lahat mga kapatid ay bigyan ko lang muna kayo ng isang mabilis na update sa huli kong ginawa tungkol dito sa aking solenoid valve. Yan, ginawa ko po dyan mga kapatid is ayan, hindi siya naka-wire. Tapos ayan, tinanggal ko yung o-ring nya. Ang update po mga kapatid hanggang ngayon, honestly speaking mga kapatid, minsan nagkakaroon pa rin siya ng long cranking, pero minsan lang siya. Mga susunod na mga cranking niya, pag in-start mo siya, parang yun nga, parang maamoy lang yung susi, start agad siya. Yan yun ang maganda yung naging output na ginawa ko. Ayan, and sagutin ko yung mga tanong sa comment section. Mo overfed ba daw? Ayan, ang masasabi ko, hindi naman po. Kita nyo, okay naman po yung starting nya. Lalakas po ba siya sa gasolina? Masasabi ko po hindi, kasi po kumbaga safety feature lang naman po itong ating safety device po siyang, at yung ating solenoid valve, o yung ang tawag shut off solenoid valve. Yan, itong ating solenoid valve na yan. Ang tawag nga po niyan sa mga auto supply, magnetic switch. Hindi naman po siya lalakas sa gasolina. Yan. Pero pag nakahanap ako ng maayos na solenoid valve, yan, pagaganahin ko pa rin yan. Po. Ay, naputol na, tuloy na putol yung wire nya. Yung ating pong solenoid mga kapatid, yan, ang gagawin lang po natin is tatanggalin lang po natin yung o-ring. Yan, tip lang po mga kapatid, tanggalin natin yung o-ring. Wag nyo pong puputulin. Kagaya ito ginawa ni Mang Kanor, pinutol. Yan, wag nyo puputulin yan. Pag kinabit nyo kasi yung putol, baka medyo maganda siya. Yung hindi maganda yung niya, yung kanyang pag-idle, kakaroon siya na konting kumbaga kung i-compare mo sa dalawa, mas maganda mag-idle to kaysa doon sa putol. Ayan, yun lang ang tip ko. Okay, doon tayo ngayon sa paksa. Ito po mga kapatid yung ating owner's manual. Ayan, soft copy lang meron tayo, wala tayong hard copy. Ayan, copy lang natin to sa tropa. Okay, ano bang sabi ng owner's manual? Yan, starting the engine, 2E and 4AF engines. Ano ba sabi niya? Before starting the engine, be sure to follow the instructions in A, before cranking. Yan. Ito po sa ating owner's manual, meron pong paano mag-start in a cold engine, kapag beyond freezing o below freezing, matagal na hindi napapastart, not driven for several days, if warm up na yung makina, or if hot. Yan yung mga procedure. Yan. Okay, basahin natin. Dahil malamig pa yung ating makina, ayan, makikita nyo nasa baba pa yung ating temperature. Magko-cold start tayo. Yan, cold engine yan. Gagawin natin yung procedure sa cold engine. Mamaya talakayin natin yung ayan, yung pag warm engine na siya, pag hot, tsaka yun nga pagka in cold weather and matagal na nasa hindi napapandar yung makina. So gawin natin ito, normal starting procedure,
cold engine. Ano ba sabi? Press the accelerator pedal once to the floor and release it to engage the automatic choke and fast idle. So mga kapatid, kumbaga apak tayo ng isang beses. Apak tayo ng isang beses sa ating gas pedal. Hanggang dito apak tayo ng isa. Ano ba mangyayari? Kaya apak tayo ng isa. Ito po yan eh. Ito po mga kapatid, ito yung ating ayan, yung ating fast idle cam. Yan. Yan. Kaya para mag-engage po yan mga kapatid, yan yung para may pamipay na yan, apak tayo ng isang beses. Yan. Kumbaga pag apak natin yan down to the floor, yan, pag mapak tayo ganyan isa, nakikita nyo naka-engage na yung ating fast idle system. Ayan. And then yung ating choke naka-close. Ayan. Ayan, naka-close siya. Ganyan siya. O ayan, nagawa na natin yung first procedure para mag-engage siya. And hindi lang yung mga kapatid, kaya kailangan napakan, yun nga, para mag-engage yung ating auto choke, yung ating auto choke para mag-engage siya, tsaka yung ating fast idle, kailangan natin talaga umapak ng isang beses. And isa pa, para ma-prime ng gasolina yung carb, malagyan ng konting gas sa loob ng ating carb. Yan, kaya kailangan natin mag-depress. So, depress tayo. Yung pedal. Yan. Depress ako ng isa. Tayo start natin. Ito pala. Procedure number 2 pala. So, with your foot off the accelerator pedal, crank the engine by turning the key to start. Release it when the engine starts. And then, isusunod na procedure. After the engine runs about 10 seconds, you are ready to drive. Ayan. Medyo doubt ako dyan Pero gawin natin. Yan ang nasa manual. So, ito. From start. Ayan, nakastart na siya. Ayan siya start. Mali palang susi. Ito palang isa. Ayan. Ayan. Start. Then, wag aapak sa pedal. Start. Teka, patay muna pala natin to. Okay, again. Start. Yun. Ayun, one click siya. Bibilang tayo ng 10 seconds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O yan. Tapos na natin yung ating first procedure sa cold engine. So RPM natin is nasa 1-2. Pero mataas pa rin yung RPM natin. Mababa yung temperature. Mga kapatid, medyo duda ako dyan Pag ganyang kababa yung temperature natin, pag itinakbo mo yung ating sasakyan, ano siya, mamamatay siya. Kaya kailangan pag patakbuhin natin yung makina, kailangan gently lang yung ating pagdadrive. Hindi naman yung ihaharabas mo agad. Kailangan i-warm up muna yung makina. Tingnan natin yung sa labas.
kapatid, meron akong bimetal vacuum switch sa pang 4K. Ayan. Kaya makikita nyo mamaya after 3 minutes magpo-fully automatic yan. Hindi siya yung kailangan pag i-depress ng gas pedal para bumitaw yan. Kaya try natin i-depress yung pedal. Kasi after 10 seconds nga pala kailangan i-depress na yung pedal eh. Tama ba nga? Walang nakalagay. Ayun. Kailangan ano pa siya, mag-init pa yung makina bago pag dinip. Ayun, kita nyo mga kapatid oh, nagano siya, nag-automatic yung sa akin oh. Hindi ko inaapakan yung mga kapatid ha, hindi pinaapakan yan. Yan, tingnan nyo yung mga kapatid oh, hindi ko inaapakan yung pedal pero nag open siya yan. Kasi mga kapatid, ako naka pang 4K na nakapang 4K ako na bimetal vacuum switch. Sorry na lang doon sa mga naka yellow BBSB, hindi nyo mapapa-cold start na kagaya na sa akin na fully automatic kung wala kayong maayos na BBSB. Ayan, babak ng makina. Okay, natin dito. Ayan, warm up na yung makina natin oh. Ayan. Okay mga kapatid, tapos na tayo sa engine starting procedure, engine cold. Dito naman tayo sa susunod na procedure. If the weather is below freezing or if the vehicle had not been driven for several days, ito po yung procedure. Yung matagal na hindi napapastart o kaya yung malamig yung area, siguro nasa Baguio kayo, siguro Tagaytay, ganyan. Yan, okay, ito yung first procedure. Before cranking the engine, fully depress and release the accelerator pedal 2 or 3 times. This gives a richer mixture for cold starting. O gagawin natin, i-depress tayo ng 3. Yung bawa ganyan, 1, 2 or 1, 2, 3 bago tayo magka-crank. And then yan, no? Ayan, number 2. De-depress tayo, 2 to 3. Procedure number 2. With your foot off the accelerator pedal, crank the engine by turning the key to start. Release it when the engine starts. Okay, di ganun daw. Pag na-depress mo na, lalagyan mo siya start. And then ano mo siya, yun, lalagyan mo siya start, bitaw. Yan, ganun daw. And then ano pa ba? Number 3. After the engine runs for about 30 seconds, tap the accelerator pedal once to reduce the idle speed RPM. Yan mga kapatid yung sinasabi ko. So yun daw, after 30 seconds daw, i-depress natin yung gas pedal para bumitaw yung ating cold start, yung ating cold start system o yung ating cold start choke and fast idle system, para mag-disengage siya, para bumitaw siya at para bumaba yung RPM. Magde-depress ka ng ating gas pedal. Ayan. Ano ba yung susunod na
Procedure, let the engine warm up for a few minutes before driving. Yun. I-warm up daw muna yung makina bago paandarin. Dito naman tayo sa if the engine is warm. Ayan, with the accelerator pedal about halfway down, crank the engine by turning the key to start. Release the key and accelerator pedal when the engine starts. Do not pump the pedal. Warm. So, ang ating makina, warm na ba to? Halimbawa, warm engine daw. Yan. Warm na yung ating engine. Patay natin ito, at baka tayo ay ma-copyright. Okay, depress daw halfway. Ayan. Halfway. So, kalahati. Ayan. Kalahati lang. Ayan, kalahati. And then, start. Ayan, ganun. Pag-start daw, ito sa pedal. Ganun ang procedure mga kapatid kapag warm ang engine. Yan. Okay, ulit. Bali, de-depress lang natin halfway, konti. And then, start natin. Yan, ganun ang procedure daw kapag warm ang engine. Ayan. Okay. Next procedure. Ano nga ba? Ayan, pag mainit daw, hot. If the engine is hot, with the accelerator pedal fully down to the floor. With the accelerator pedal full down to the floor, crank the engine by turning the key to start. Release the key and the accelerator pedal when the engine start. Do not pump the pedal. Ayun ang sabi. Halimbawa mainit daw. Siguro halimbawa kumbaga galing kayo sa mahabang biyahe, nag-stop over kayo sa tawid dito. Halimbawa sa 7-Eleven, bumili kayo ng kape, nagkape kayo. Ayan, pagbalik ninyo, i-start nyo ulit yung inyong makina. So, mainit po yung makina, hot engine. Ang procedure daw is, apakan daw yung pedal down to the floor and then i-start. At pagka umi-start na, bitaw sa gas pedal. Okay. Okay, start. Ayan, yung pagka-start, sabay bitaw. Ayan daw ang procedure if the engine is hot. Yan. Ano yung susunod? Basahin nga natin. If the engine stalls, o pag namatay daw yung makina, simply restart it using the correct procedure given above, depending on the engine temperature. Depende sa engine temperature, sundin nyo lang yung procedure. Ayan, mga kapatid. Ganun daw. Ano pa ba ang pwede nating matutunan dito? Ayan, sa notice. Okay, ano ba nakalagay? Do not crank for more than 15 seconds at a time. This may overheat the starter and wiring system. So dapat daw wag daw ibababa sa 15 seconds ang pag-crank. Ayan. At makakasira daw ng ating starter o kaya yung mga wirings nya. Ayan. Ano pa ba nakalagay? Ayan. Do not raise a cold engine. Ayan, wag daw pagre-rev. Dahil nga naman baka pag
cold pa siya, hindi pa nakaka-run yung mga langis, hindi pa nakakaakyat sa ibabaw ng ating sa ibabaw ng makina. Kaya magkakaroon ng wear and tear pag yung mga parts. Kaya kailangan maganda yung mag-warm up din tayo ng ating engine. Ito paano pa nakalagay: if the engine becomes difficult to start or stalls frequently, have the engine check immediately. Ayan, pag talaga nagkakaroon pa rin ng hard starting issues, ipa-check na natin yung ating makina. Ayan po mga kapatid, ang ating video for today. Yan, kung paano mag start ng ating mga makina na decarb or carburetor type na mayroong auto choke. Usually mga 2E and mga 4AF engines. Yan po mga kapatid, sana po meron po yung natutunan sa aking video for today. Sa mga hindi nag-skip ng aking ng mga ads, maraming salamat po mga kapatid. Kung di pa kayo naka-subscribe sa aking YouTube channel, please subscribe to my channel and pakiclick na lang po ng bell icon para ma-notify po kayo sa mga susunod na Kuya Makel videos. Ito po si Kuya Makel saying maraming salamat po. Maraming salamat sa Diyos.